Now is the time we hear the word of God. Listen to the word of God very carefully. Napagyan ang oras sa pagpaminaw sa hulog sa Diyos. Today, we're going to share the gospel of the religion. We can be strong and brave. Karon kayo na ato kayo pagkahibaluan mao ang rason nga mahimo kitang husgan o maisugod. We're reading Bible, Isaiah 41, verse 10. Atong basahan diri sa Isaiah 41 bersikulo 10. Isaiah 41 bersikulo 10. So tonight, Ayaw kahadlok kay uban ako kanini. Ayaw kapalaka kay ako mao ang imong Dios. Diunod ug tabangan kung ikaw ang panalimdan ug luwason. Amen. Amen. We know that David was a strong and brave man. Si David ay husgan ug maisugod nga lalaki. Even lions and bears fell before his strong and courteous faces. Bisan ang leon ug ang uso nahulog sa iyang mahusgan ug husgan nga pagtuo. Even Goliath, the Philistine giant, fell before the young David of 17 years old. Bisan ang Goliath o ang Pilistihanong Goliath nga nahulog kayo sa batanong lalaki nga nag-edad o 17 anyos. This was not because David possessed strength or abilities. Dili kini kang David nga kusog o abilidad. As the youngest son of Jesse, David was not the beloved son in his family. Isip usa ka kinamangurang anak nga lalaki ni Jesse, dili gayud siya pinanggang anak sa iyang pamilya. But Almighty God chose you and loved him because of the David's strong and courageous faces. Busa gimahal o gipili gayud siya sa labing gamhanang Dios ug nakabaton gayud siya gusto ug mahusganon nga pagtuo. David worked with a peaceful heart to the duty given to him. Si David gayud nagtrabaho gayud siya, pinaagi gayud sa iya na trabaho gid si David pinaagi sa inubanan gayud sa iyang pagkamatinud-anon nga kasing-kasing sa katungdanan nga ihatag kaniya. David trusted God more than anyone else and lived a life working with the Lord Jesus Christ. Si David iya gayud gisaligan ang Dios labaw sa tanan ug nagkinabuhi siya inubanan kay ang Dios. He lived with God at the center. Nagkinabuhi gid siya ng uban kay ang Dios sa iyang kinabuhi. So if we fully understand our relationship with God, we too can become like David. Sa diha ang ato gang hisayran o hisabtan ang atong relasyon diha sa Ginoo, maka mahimo kita kasama ni David. Today, message will make you very strong and courageous Christians. Karong adlaw ato gyud hisayran ug masinatian ato nga mahimo kita mahusganon ug lig-on nga Kristohanon. Number one, God's promise say to us, do not fear, for I am with you. Una, ang Dios nagsaan, ayaw kahadlok kay ako naguban kanimo. When we confirm God is with us, we're not afraid of anything else. Sa diha kay ato isugid nga ang Dios nagauban kanato dili gid kita mahadlok o mabalaka. So we must think about what are you looking at? It is fear or it is God? So ato kayo kanunay nga lantawon kung asa nato itutok sa ato bang kahadlok o sa ato bang Dios. The reason we can be strong and brave, God is with us. Ang rason nga nung mahimo kitang kusganan ug maligon kay ang atong Dios naguban kanato. Bible says in Psalm 91 verse 2 to 6. Atong basahon diri sa Salmo 91 bersikulo 2 hangtod 6. Sa Salmo 91 bersikulo 2. I will say of the Lord, Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong mananagan o pagpalagipos. Ikaw ang akong Diyos, ug kanimo nagsalig ako, gikan sa tanang katalaguan nga wala akong salig. Ilikay ka gayud niya, inunman sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan ka niya sa iyang mga
ako ug dili ka gayud maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang manuungon, manalipod ug magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion ug sa mga udyong mga nga naghadyong sa panahon sa adlaw o sakit nga mohampak diha sa pangingit o sa kadautan ng ulaglag panahon sa adlaw. Amen. Salmo 91 verse 2 says, our refuge in trouble, God is with us. Diri sa Salmo 91 bersikulo 2, ang Dios ang atong dalampanan panahon sa kasamo. God saved us all kind of situations. Ang Dios kay ang nagsulti kay sa atong matag sitwasyon. So we do not fear, afraid, we do not worry about in this world. So kinahanglan dili dito magpatulog kahadlok ug balaka diri sa kalibutan. Because the Bible says God is always with us. Kaya ang pulong sa Dios ingon kay ang Dios kanunay nag-uban kanato. It is like the mother always being with her children. Ang Dios kayod kanunay nag-uban kanato sama siya sa usa ka himungaan nga kanunay nag-uban sa iyang mga biso. Psalm 91 verse 4 says, Atong basahon diri na Salmo 91 kapitulo 4. He will cover you Tagunan with kaniya His sa feathers. iyang mga pako o di kayo'y maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamanunungon, manalipod o magbantay kanina. So we must realize God want to take care of all His children like white. Ang Diyos ginahan gid siya nga muamping sa tanan niyang mga anak. Second one, God's promise to not lose your heart. I am your God. Ang Diyos nagasaad, ayaw gawaning paglaom, ako ang imong Diyos. What is our relationship with the God Almighty? Unsa gid ang atong relasyon inubanan gayud ang Diyos. Bible says in Genesis chapter 22, 13 to 14. Atong basahan diri sa Genesis 22:13 hangtod 14. Genesis 22:13 hangtod 14. Kung tagbasa tanan 22:13 hangtod 14. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka lalaking karnero kansang sungayan kasangit dito sa usa ka sampingin. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong kapitan ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karon nga mga adlaw nag-ingon ang mga tawo dito sa bukid sa Ginoo. Ang Ginoo ang naghatag. Amen. Abraham had a faith God will provide for his sons. Si Abraham kay lagi siya pagtuo nga ang Dios kay muhatag sa iyang anak. Almighty God commanded to Abraham, bring your children Isaac as a burnt offering to God Almighty. Ang Dios nga labing gamahanan ingon gayon siya kang Abraham ihatag ang imong bugtong anak kadto sa labing gamahanan nga Dios. Abraham did do very well, obey the word of God fully. Si Abraham iya gid gisunod ang pulong sa Dios. At the moment Abraham want to kill his son Isaac as a burnt offering, God says, do not do that one. I will provide another tickets. Sa diha nga ihalad na gid ni Abraham ang iyang bugtong nga anak or iyang patyon ingon gid ang Dios ayaw nabuhata Abraham kay hatagan ikaw og halad. This was the peace of Abraham. Okay. That's why he became a father of the all nations. Okay, ang pagtuo ni Abraham ug nakapatun gid siya amahan sa tibuok kalibutan. Jehovah will either God will provide this. Jehovah Jireh, ang Ginoo maoy naghatag. Also, our God is the healer in our life. Exodus chapter 15, 26. So, Jehovah Rapha, ang Ginoo maoy nag-ayo. Ako basahon diri sa Exodus 15:26. Exodus 15:26. Exodo 15. If you listen carefully to the Lord your Mingon God, siya, and kung do maminaw what is kayo right kapag in His manako, eyes, ang Ginoo nga and init obey Diyos, what His buhaton truth ninyo, commandments, isip ko keep mga always tao, His masamot ka mo I sa will akong not mga sugo, pagtuman sa tanan ko, and ipagpagod. of the deceit. Dili I ko will ka mo not kastigon sa bisan kung sa For sakit, I am
usa sa mga ituhanon, ako ang Ginoo mao'y nag-ayo kaninyo. Amen. Important matters. We must hear the word of God and obey His decrees. Okay, kinahanglan nato nga paminawon ang pulong sa Dios ug ato gyud kinihisayan. When we obey the word of God, our peace will very rapidly increase. Sa diha gyud ituuhan nato ang pulong sa Dios ang ato gyud pagtuon lambot gayud. And then Almighty God heal our all condition and wells. Ang ato labing gagahan ng Dios dunggon gyud niya ang atong matag sitwasyon. I have been anxiety and worry about too much before I was born again. Nakasinati gyud si Pastor kabalaka sa iyang kinabuhi kadto wala pa siya na usog. That's why I can understand you are worried about for tomorrow. Kung si Pastor nakasabot gyud siya nganong kabalaka kita sa ugma. After I was born again, understanding Bible, all fear, afraid, everything else disappear from my heart. Sa diha nga na tawo na siya pag-usab, nahimo na gyud nawala na gyud ang kabalaka sa iyang kinabuhi. I have been set free through the word of God and the Holy Spirit of God. Nakabato na siya kagawasan sa iyang kinabuhi pinaagi gyud sa lubanan gyud sa balaang espiritu. That's why I want to preach the gospel. All of the church members want to become like their persons. Kung gusto gayud mo sangyaw si Pastor nga mahimo kitang sama ni ini nga tawo. The truth is important. Truth Jesus Christ. You will know the truth Jesus Christ. You will set free your life. Ang kamatuoran mao gay magahatag ka natong kagawasan. Jesus Christ, He will deceive you and your all pain and condition and wells. Si Ginoong Jesucristo mao gid ang nag-ayo kanato. Bible says Exodus 17 verse 15 to 16. Atong basahan sa Exodo 17, 15 hangtod 16. Kung basahan sa Exodo 17, 15 hangtod 16. Nagtukod si Moises ug usa ka halaran nagingnanan nga ang Ginoo mao ang akong bandila, giingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amalekhanon hangtod sa hangtod. Amen. Bible says the Lord will be fighting against the Amalekite enemies. Ingon gyud nga ang Dios gayon ang magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amalekhanon hangtod sa kahangturan. When we have a mind trust in God Almighty, and then the Lord will fighting our lives. Sa diha nga magbaton kita guna-una nga ang Dios gayud ang makig-away. Trust in the Lord in all matters. Kinahanglan ta mosalig ni Ginoong Jesucristo lamang. Our God is our refuge and make a victory in our life. Ang ato gayud Dios ang tigpanalipod sa atong kinabuhi. Jehovah is my banner and your banners. So ang Ginoo gayud ang atong bandila. Bible says Psalm 29 verse 11. Atong basahan diri sa Salmo 29:11. Salmo 29:11. Salmo 29 versikulo 11. 29 versikulo 11. Ang Ginoo naglikod sa iyang katawan, naghatag kaniyang kalinawan. Amen. The Lord give us the strength to all of His people. Ang Ginoo naglikod sa iyang katawan, naghatag kaniyang kalinaw. The Lord bless His people with the peaceful. Ang Dios gayon naghatag kanatong kalinaw ug panalangin. We remind after Jesus Christ rose again from the dead, Jesus appeared to His disciples, saying to them, "Peace be with you." Sa diha nga nabanhaw gyud si Ginoong Jesucristo, nagpakita gyud siya sa iyang mga disipulo. Iya gyud giingnan ang iyang mga disipulo ang kalinaw nag-uban kanina. Because after Jesus died on the cross, the disciple of Jesus Christ was very
afraid and downcast, Jesus appeared to them, peace be with you again. Sa diha nga namatay si Ginoong Jesucristo, ang iyang mga disipulo na balaka kayo ug nahadlok ug nagpakita gid si Ginoong Jesucristo kanila ug giingnan gid ang kalinaw na ang kaninyo. Amen. Which means Yahweh is our shalom. Ang Dios mao gyud ang atong kalinaw. Greeting each other. Shalom. Peace be with you. Kalinaw. Do not worry about it. Ayaw ka magbabalaka. Hallelujah. God is here with us. Ang Dios naguban kanato. Also, Bible says, our God is our shepherd. Psalm 26, Nagingon verse ang Dios 1. mo ang atong magbalantay diri sa Salmo 23 versikulo 1. The Salmo Lord is my shepherd. I will ang not Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nagkulang kanako. Amen. That's why we must seek the Lord, our God, and Jesus Christ. And then He will lead us the good pastures. Unang kinahanglan ang ato mapangitaon pag-ayo ang atong Ginoo siya gayud ang magagiya kanato sa maayo na sipsipanan. Do not seek the another ways. Seek the way Jesus Christ, our pastor, good pastures. Ayaw ka maglantaw sa Good shepherds. ayaw ka maglantaw sa laging na agianan kun dili lantaw kamo sa gigiya ni Ginoong Jesucristo kaninyo. Why we need to come to the church in the morning, in the evening, seek God Almighty very well. Ano kinahanglan ta moanhi diri sa simbahan gabi or mabuntag? When we seek God and Jesus Christ, He will guide us to the very green pastures. Kay ang Dios gid ang magagiya kanato kung asa gid ta padulong. And then we'll be satisfied our hearts. Ug makahimo kita katagbawan sa atong kinabuhi. This is the reason why we need to seek God and cry out to the Lord. Mao gid ni ang rason nganong kinahanglan tong pangitaon pag-ayo ang atong nabigyahan ng Dios. Bible says Yahweh is our righteousness. Jeremiah 23, Ang Diyos 5 ang to atong 6. kaluwasan. Atong basahon diri sa Jeremias 23. Jeremias 23. Sa Jeremiah 23. The days are continuous laws. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang When I will panahon raise na up the magpili David, ang matarong righteous kaliwat ni David. prince. Aron maghimong hari ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug patunhay niya ang justisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya maghilikay na sa kadaot ng katawan sa Juda ug pagpuyo ng malinawon ang katawan sa Israel. Panganlan siya ang Ginoo mao ang akong kaliwasan. There is many young people in Israel at the time of David, but Almighty God appointed David and anointing him. Daghang kay batan-on sa panahon dito sa Israel apan si David ang gipili sa Ginoo hatagan niya ang otoridad. He became a very great king in Israel, controlled Israel for 40 years very peacefully. Ug nahimo siyang hari dito sa Israel ug nagbanto siya sa 40 ka tuig. Because David was a very peaceful, brave and courageous young man. Kay si David gayud husgan ug lig-on nga batan-ong lalaki. All of the young men, young people must become like David, peacefully, honestly, sincerely heart, and then Almighty God will anoint you more powerfully. Itong mga batan-on diri sa simbahan kinahanglan tang magbaton sama ni David nga husgan ug lig-on kaayo. Some of you will control all land of the Philippines, Negros Island, and the city of the some hills. Pipila ka ninyo mahimo gayud sama ni David nga magmando gayud diri sa tibuok Negros Island.
have a great vision in the Lord God Almighty and the Jesus Christ. Kinahanglan kitang magbaton og maayong pananawon inubanan gayud ni Ginoong Jesucristo. Bible says, Exodus 31 verse 30. Atong basahin sa Exodo 31 versikulo 13. Exodo 31 versikulo 13. Exodo 31 versikulo 13. Itatanan mo basa. Sultihi ang katawan sa Israel na kinahanglan tamton ninyo ang akong adlaw ipagpapahulay kay mao kinahanglan talit kanako ug kaninyo sa inyong kaliwat aron kamo masayod nga ako ang Ginoo mao nagpili kaninyo aron maghimo kamo akong katawhan. Almighty God says to the Israel people, keep the Sabbath day holy because I want to make you holy peoples. Ang Dios gid stricto gid siyang niingon nga kinahanglan nato nga muan kita sa adlaw nga ipagpapahulay. When we keeping the holy Sunday worship service very well, our condition will become greatly changed, become holy Christians. Sa diya nga ato gid sundot nga kinahanglan ta nga simba sa adlaw nga Domingo mahimo kita nga balaanon nga Kristohanon. That's why I tell you the truth. He is free. Keeping the holy Sunday worship service all day long. Stricto gid niingon si pastor nga kinahanglan nato nga i-keep or sundot gayud ang adlaw nga Domingo. Amen. Hallelujah. God want to make you different peoples. Ang Diyos ganahan gid siya nga mahimo gayud nga ikaw malain or Number 3. Almighty God's promise, I will strengthen you. 2 Corinthians chapter 4, 7 to sa 10. ikatulo ang Diyos nagsaad unon ko ikaw diri sa ikaduhang Korinto bersikulo 4 7 hangtod 10. Ikaduhang Korinto bersikulo 4 7 hangtod 10 kita tanan mo basa. Apan kami nga nagbato ni ini espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili ang mua. Amen. Important. We need to take a cross of Jesus Christ in our lifetimes. Kinahanglan nato nga pas-anon ang cross ni Ginoong Jesucristo. When we take a cross of Jesus Christ dwells in us, guide our life very well. Sa diha gayud nga ato kayo pas-anon ang cross ni Ginoong Jesucristo ang si Ginoong Jesucristo gayud mao maghiya kanato. We can take a cross of Jesus Christ by faith only. Makahimo kita pagpas-an sa cross ni Ginoong Jesucristo pinaagi gayud sa pagtuo. That's why we must crucify our desire with Christ Jesus on the cross. Kinahanglan nato nga ilansang ang atong mga himuha dito sa cross. And then Jesus Christ dwells in us, guide us. Katugay nga bigamahan ng Dios mubuyo gid sa atong kinabuhi. Through prayer, through the understanding Bible, we can crucify our own desire with Christ Jesus on the cross. Pinaagi gid sa pagbasa or pagtuon sa Biblia makahimo gayud sa paglansang sa atong mga tinguha dito sa cross. Our life will be changing, and then Almighty God strengthen our life very well. Ang ato gid kinabuhi mausog gayud o nagaantan taas nga kusog. We're walking and live like eagles of the airs. Makahimo kita paglupad sama sa agila sa kawalangan. Hallelujah! We can see the kingdom of heaven very clearly. Makahimo kita pagkita sa giharian sa langit nga klaro gayud kaayo. We can work for Jesus Christ. With the Jesus Christ, we can become co-workers of God Almighty very well. Makahimo kita paglakaw nga unubanan gayud ang Dios ug mahimo kita magtatabang
Inubanan din sa iya sa balaang Espiritu. And then we rejoice all the time, says. Makahimo kita paglipay, pag-ayo. So, remember this one. We have a duty as a Christians. Keep the Holy Sunday worship service, evangelism, pray continually. Naagin tayo, duty isip mga Kristohanon yung kinahanglan nato na i-keep gayon ang adlaw nga Domingo. Remember your duty and then you can do very well. Kinahanglan nato hinumduman ang atong trabaho. So Bible says, Psalm 37, verse 39 to 40. Atong basahon diri sa Salmo 37, versikulo 39 hangtod 40. Salmo 37, versikulo 39 hangtod 40. Ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo, ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalistanan. Tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan kay sila mudangog man kanila. Amen. When we trust in God and depend on His message, God will become our refuge and protection, saving us from the all kind of situations. Sa diha ang atong gituuhan ang pulong sa Dios, ang atong gayong Dios man himo gayud nato nga manlalaban. Amen. Important. Trust in God and Jesus Christ in your heart. Kinahanglan gid natong saligan sa Ginoong Kristo sa tibuok natong kasing-kasing. And then God will be with you, protection yours. Ug ang atong labing kamahanan Dios magproteksyon gid sa matag usahan nato. And then we shall not be discouraged anymore. Dili gid kita mawad-an og kadasi. Psalm 37 verse 24. Kung basahon din sa Salmo 37:24, Salmo 37:24. Kung mapukal siya, makatindog siya dayon kay bangunon man siya sa Ginoo. Amen. In our lifetime, we can sometimes discard and downcast, but we'll let it again very rapidly because of the hand of God with us. Sa atong kinabuhi makasinati gayon ta og kadismaya, busa makatindog ta balik pinaagi gid sa tabang sa atong Ginoo. Almighty God protection our life with His mighty hand. Ang atong labing kamahanan Dios, siya gid ang mupanalipod kanato pinaagi gid sa iyang mga We'll kamay. never fail in this world. Dili kita malaglag diri sa kalibutan. Do not turn back to the world. Ayaw kumubalik sa agianan sa kalibutan. We must return to the holy temple of the Lord, holy temple of holy God Almighty. Kinahanglan gid na mubalik sa atong buhi nga Dios diri sa simbahan. We must return to the Holy Bible, meditate the Word of God day and night. Kinahanglan ta mubalik sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan tulituan adlaw ug gabi. And then we'll find the more strong message, secret of God in the Holy Bibles. Makita nato ang mga sikretong mga mensahe diri sa pulong sa Dios. I like to tell all of the scriptures through Holy Bibles. Gusto gid si Pastor nga musulti gayud sa pulong sa Dios. Bible says in Hebrews chapter 13, 5 to 6. Atong basahon diri sa Hebro 3:5-6. Hebro chapter 13, 5 to 6. 5-6. Kita tanang mabasa 5-6. Ayaw higugma sa lapit. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaakan nyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gid kamubiyaan o taligdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo maoy akong magtatabang, dili ako mahadlok. Kay unsa bay mahimo sa tawo kanako. Hallelujah. Money is very good, but do not love the money. Ang kwarta maayo gayon busa, ayaw nyo higugma sa lapit. Which means if you have money, you can avail the money for the glory of God, for poor people, sick people, some troubled people, helping all of them. Sa diha nga makabaton ka kwarta kinahanglan nito ipaambit sa maayong buhat sama sa paghatag sa ubang katawhan. And then, when you have a trouble, Almighty God will help you. Sa batok sa panahon nga makabaton kita kabalaka ang atong labing kamahanan Dios, mauwi magtabang kanato.
This is the very important secret of God Almighty. Mao kani ang pinaka-importanteng sikreto sa ang labing gamahan ng Dios. Number 4, God's promise says, I will help you. And sa ikaupat, ang Dios gayud ang mutabang kanato. So when you pass through the valley of the shadow of death, I will guide you with my Lord and my staff. Almighty God say to King of David. So ingon gayud diri siya sa bisan pag maglakaw ako sa kangingit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Psalm 23 verse 4. Diri sa Salmo 23 versikulo 4 ingon. Even though I was in the darkness, Bisan pag maglakaw ako sa kangingit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, ipanaligdan mo ako pinaagi sa imong sungod ug bulan. Almighty God says, continue, I will prepare the table of the finest food before my enemy. Psalm 23 verse 5. Ang basahon diri sa 5 padayon, giamdaman mo akong pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, awas mo ang akong pupa. Amen. Almighty God will save all mankind. Bible says, Psalm 103 verse 1 to Ang Diyos 5. gayud magaluwas sa tanang katawan. Ang basahon diri sa Salmo 103 kapitulo 1 hangtod 5. Ang basahon sa Praise the Lord, my dahil ang soul, Ginoo my akong kalag, ang most Ginoo peace. pagkatao, dahil ka sa balaan His holy name. dahil ka ang Ginoo akong kalag, ayaw walong niyang imong pagkamaluluyo. Pasaylo niya ang tanan kong mga sala, hindi ayon niya ang tanan kong mga balakyan. Iluwas ako niya, ikasalunganan, ipanaginan ako sa iyang suma o kalawoy. Ibuhong niya ako sa mga maayong butang, aron magpabilin akong batan o kusgan sama sa agila. Amen. This is the important message of all of the Christians. Almighty God want to forgive all our sins. Ang labing gamahan ng Diyos, maugid ang pasaylos sa atong mga sala. Almighty God satisfied your desire with the good things, Kinahanglan nato nga so that your youth will renew like eagles of the airs. so kinahanglan nato nga i-imbyuhan kayo ng akong matag kasing-kasing bahimo kita sama sa usa ka agila sa kawanangan. As a Christians, we must renew the creation every day and night. Isip usa ka Kristohanan kinahanglan natong pag-uon ang atong kasing-kasing adlaw ug gabi. That's why Bible says the old has gone, the new has come. We must accept the new one, new spirit, new mind every day and night. Ingon kayo ang pulong sa Ginoo nga ang daan ni agi na ang bag-o miabot na mo kinahanglan nato nga dawaton ang bag-o. Do not think about what happened to yesterday and the other days. We must forward our thinking for the glory of God. Ayaw una-una ang niagi na kung dili ang atong una-una ang anian na. This is the Bible teaching us renewal, refreshing, the creation every day and night. Ang pulong sa Ginoo gayud nagsugid nga kinahanglan kita mag og bag-ong una-una. This is the way. How can we renew the creation in our life? By the word of God, and by prayer. Two kind of methods is the very important methods. Mao gid ang dalan sa kabaguan pinaagi gid sa pag-ampo ug pagbasa sa pulong sa Dios. Last one, number 5. God's promise, I will uphold you with my righteous right hand. Ang Dios kay nagsaad nga ako gayon idupa ang akong mga kamot diha kanimo. The Almighty God gave us the wonderful grace of the redemption on the cross. Ang atong labing gamahan ng Dios naghatag gayud kanatong grasya ug ang pagtubos dito sa cross. Because the Bible says that the righteous hand that redeemed us from sin, Ephesians chapter 1 verse Atong 7. basahin sa Efeso 1:7. Diri sa Efeso 1:7.
Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo ang ato mga sala, pagkadakog kayo sa grasya sa Dios. Amen. Amen. We have redemption through His blood, forgiveness of our sins, not by our works, but by the blood of Jesus Christ. Nakabaton kita kagawasan pinaagi gid sa dugo ni Ginoong Hesukristo. That's why we must trust the hand of the power that uphold us with love, a hand that leads us to forgiveness and holiness, healing and blessing and eternal heavens. Kung kinahanglan kayo kitang musalig ni Ginoong Hesukristo o makabaton kita kapasayloan, pagkabalaan o kaayuan o panalangin o makakita kita o makabaton kita kinabuhi walay katapusan. That's why Bible says Isaiah 53 verse 5. Akong basahin sa Isaiah 53, versikulo 5, 53, versikulo 5. What is verse is for our Gani kasamaran siya tungod sa atong mga sala. Napamos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nag-iwas ka na kung pinaagi siya mga labot na naayo kita. Amen. We have been healed by Jesus' wound, His sacrifice. Naayo kita pinaagi gayud sa mga labot ni Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang mga sakripisyo. Bible says in Romans chapter 8:32. Atong basahin diri sa Roma 8:32, Roma 8:32. Diri sa Roma 8:32, ato yung basahon. He who did not spare His sons, but Pagkuman sa gave them up ilang for sa us. kamatayon, alang ka natong tanan. How Ba, will He hatagan not usap kayo. with Kita niya sa tanan, butang nga atong pangayoon kaniya. Amen. Amen. This is the message. Our God is very graciously want to give us everything, even though His begotten Son Jesus Christ. Ang atong labing gamahan ng Diyos maluluyon kin siya kaayo o manginatagon kaayo. Bisan tuon ang iyang labing gamahan ng anak iya gihatag kanato. That's why I have come to your message. Do not forsake your boldness, for it will have a rich reward from heavens. Busa ayag wala ang inyong pagsalig kay aduna kini dakong balos. We are constantly surrounded by fear and anxiety in our lives. Kita gayon ipalibutan gayud kita kahadlok o kabalaka sa atong kinabuhi. But the only way to overcome them is to have a strong and courageous heart, and we can obtain such a heart when we look to God and rely on Jesus Christ. Ang usa ka baagi harod nga malampusan nato ini kinahanglan kita magbaton og kasing-kasing nga maisugod og kasing-kasing nga madaugod sa atong kinabuhi o kita magtutok o kita magtutok o musalig lamang ni Ginoong Hesukristo. Let us pray. Father God Almighty, Nabigyaman ng we are Diyos. hear the word of God here now today. Nakadungog kami sa pulong sa Diyos karong adlaw. We remind the promise of God Almighty through Holy Bibles. Ug kami nakinumdum kami sa saad sa atong labing gamahan ng Diyos karong adlaw. Make all of us very strong and brave Christians. Himuon kami nga kusgan nga Kristohanon. Will be a wonderful leader of the Philippines and the church and the school everywhere. Himuon kami maayong pangulo sa eskwelahan, sa simbahan, o sa tibuok nasod sa Pilipinas. Anointing all of the church members, especially worship team and the youth people, give your wisdom and understanding, intelligent, very much from heavens. Ikaw kay magapuno, labi na sa mga batanon diri sa simbahan, sa imong grasya, Will control all end of the Philippines like David has done. o makakontrola gid sa tibuok Pilipinas sama kay ni David. Help all of us in Jesus' name. Tabangi gid kami sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. I pray. Ako nagaampo. Amen. Amen. Praise the Lord.